Bakit nga ba sinasabing ang parating na 6 na bagong A-29B Super Tucano ng ating bansa ay malayong-malayo sa naunang 6 na kasalukuyan nating ginagamit? At ano itong kumakalat na balita na ang bagong batch na ito ay darating ng hubad, ibig sabihin, walang proteksyon o walang armor plates na nakakabit? Hindi na pwedeng urong-sulong ang ating air defense sa pabago-bagong panahon. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kung gusto ninyo ng mga malalalim at direktang pagsusuri tungkol sa modernisasyon ng ating militar, tamang-tama ang panunood ninyo sa buong 9 minutes na video na ito. Ngayon ay ihimayin natin ang mga eksklusibong impormasyon na hindi ninyo basta-basta maririnig sa mga ordinaryong balita. Kamakailan lamang, kinumpirma ng ating mga sources na ang delivery ng second batch ng ating light attack aircraft ay tuloy na ngayong darating na November 2026. Ang mga bagong eroplanong ito ay lilipad diretso mula sa pasilidad ng Embraer sa Brazil. Pero ayon sa mga eksperto, ang batch na ito ay may dalang malaking upgrade sa kanilang sistema na labis na kakaiba sa unang batch na nakuha natin years ago. Haharapin natin ang katotohanan, ang modern warfare ay mabilis na nagbabago, at ang ating sandatahang lakas ay kailangang sumabay sa agos. Ano nga ba ang malaking kaibahan na ito? Bakit kailangang tanggalin ang kanilang armor plates habang idinadala sa Pilipinas? At paano nito babaguhin ang depensa ng ating kalangitan? Alamin natin ang buong kwento. Upang maunawaan natin ang unang malaking kaibahan, kailangan muna nating tingnan ang paraan ng pagpapadala ng mga eroplanong ito. Dahil ang Super Tucano ay isang turboprop aircraft at hindi isang higanteng commercial jet, limitado ang tagal ng flight nito sa isang saksakan ng gasolina. Dahil dito, ang 6 na eroplano ay dadaan sa isang mahabang eastward ferry flight. Ibig sabihin, lilipad sila patungong silangan at magsasagawa ng sunod-sunod na paglapag o stops sa iba't ibang bansa upang mag-refuel, magpahinga ang mga piloto, at sumailalim sa routine maintenance. Ang ganitong uri ng biyahe ay inaabot ng ilang linggo dahil kailangang isaalang-alang ang lagay ng panahon, international airspace clearances, at ang kapakanan ng mga crew. Ngunit ang ikinagulat ng marami ay ang desisyon na ang mga bagong aircraft ay darating ng without its armor plates installed. Marami ang nagtatanong, hindi ba delikado na ilipad ang mga eroplano ng walang proteksyon laban sa mga bala habang tinatawid ang iba't ibang bansa? Ang sagot ay hindi, dahil ito ay isang napakatalinong hakbang sa aspeto ng military logistics. Ang ballistic armor plates ng Super Tucano ay may kabigatan. Kung ipipilit na ikabit ito habang ginagawa ang napakahaba at napakatagal na transcontinental flight, mas mabilis mapapagod ang makina at mas malaki ang makakain nitong fuel, na maaaring magdulot ng hindi inaasahang aberya sa ere. Sa pamamagitan ng pag-alis ng armor plates, pinagagaan ang kabuuang timbang ng eroplano, na nagbibigay ng mas mahabang flight range at mas ligtas na paglalakbay. Ang mga armor plates na ito ay hiwalay na ipapadala sa pamamagitan ng cargo at dito na mismo sa Pilipinas ikakabit sa isang later date. Ang mga eksperto at mekaniko ng ating 15th Strike Wing ang mamamahala sa pag-install nito pagkalapag ng mga eroplano. Ang localized installation na ito ay magsisilbi ring magandang hands-on training opportunity para sa ating mga lokal na tauhan upang mas makabisado ang kabuuang structural design ng eroplano. Ngayon, dako naman tayo sa pinakamahalagang kaibahan ng bagong batch na ito kumpara sa naunang 6, ang kanilang makabagong avionics at ang kanilang bagong misyon bilang mga drone interceptors. Nakumpirma ng ating mga sources na ang panibagong batch na ito ay magtataglay ng mas mataas at mas modernong klase ng avionics o electronic system sa loob ng cockpit kumpara sa unang batch. Ayon sa mga pinakabagong updates mula sa Embraer, ang mga bagong gawang Super Tucano ngayon ay nagtatampok ng mas pinahusay na software integration at isang open architecture design. Para sa mga hindi pamilyar, ang open architecture ay nangangahulugan na ang computer system ng eroplano ay hindi nakalock sa isang brand lamang. Ibig sabihin, mas madali na itong lagyan ng mga makabagong weapons, sensors, at iba pang third-party electronic components sa hinaharap ng hindi binabago ang buong wiring ng eroplano. Dahil dito, inaasahan ng Max Defense Philippines at ng iba pang defense analysts na ang bagong batch na ito ay magkakaroon ng malakas na kakayahang hamarang at magpabagsak ng mga drone. Bakit ito naging prioridad? Ito ay dahil sa mga aral na nakuha mula sa mga aktwal na digmaan sa Ukraine at sa Middle East. Sa mga hidwaang ito, nakita natin ang pag-usbong ng mga loitering munitions o suicide drones.
Ang mga drone na ito ay nagkakahalaga lamang ng humigit kumulang $20,000 hanggang $30,000 kada isa. Ngunit ang mga advanced missiles na ginagamit ng mga modernong jet fighters para barilin ang mga ito ay nagkakahalaga ng mahigit $1 million bawat isa. Ito ang tinatawag na cost asymmetry, isang malaking kalakasan para sa kalaban dahil mabilis nitong nauubos ang pondo at arsenal ng depensa ng isang bansa. Dito magiging bentahe ang bagong batch ng Super Tucano ng Pilipinas sa pamamagitan ng posibleng integrasyon ng Valkyrie Arrows Gunslinger Suite. Ang Gunslinger Suite ay isang makabagong sistema na gumagamit ng artificial intelligence upang gabayan ang piloto. Pinapagana nito ang mabilis na proseso ng find, fix, and finish laban sa mga unmanned aerial systems. Sa ilalim ng sistemang ito, ang electro-optical sensors ng eroplano ay automatikong mag-i-scan sa kalangitan upang makita ang maliliit na target tulad ng mga drones. Kapag may nakitang banta, ang AI ang mag-a-analyze ng trajectory at speed nito. Dahil ang Super Tucano ay isang turboprop na may kakayahang lumipad ng mabagal at may mahabang endurance na aabot sa mahigit 5 oras sa ere, perpekto itong platform para tapatan ang takbo ng mga drones. Sa tulong ng Gunslinger AI, ang piloto ay makakakuha ng mabilis at tumpak na firing solution upang gamitin ang built-in 12.7mm machine guns o mga guided rockets nito. Sa ganitong paraan, makakapagpabagsak tayo ng mga drone sa napakababang halaga nang hindi umaasa sa mga mamahaling missile. Dahil sa napakalaking kaibahan at kalamangan ng parating na 6 na eroplano, paano naman ang naunang 6 na Super Tucano na kasalukuyan na nating ginagamit? Hahayaan na lang ba natin silang maiwan sa lumang teknolohiya? Ang magandang balita ay may nakahanda ng plano ang ating Philippine Air Force. Dahil sa mga kahangahangang improvements sa bagong batch, ang Air Force ay magsasagawa ng upgrade sa naunang 6 na A-29 upang itaas ang mga ito sa kaparehong standard ng mga bagong dating. Ang programang ito ay nakaplanong magsimula 1 o 2 taon pagkatapos may deliver ang mga bagong eroplano ngayong November 2026. Ang estratehiyang ito ay tinatawag na fleet standardization. Napakahalaga nito sa usaping militar dahil kapag pare-pareho ang sistema, software, at pyesa ng lahat ng iyong 12 na eroplano, mas nagiging madali at mas mura ang maintenance nito. Hindi na kailangang mag-aral ng dalawang magkaibang operating procedures ang ating mga mekaniko at piloto. Anumang eroplano ang kanilang hawakan o liparin, pareho ang kanilang kakayahan at operasyon sa loob ng cockpit. Bukod pa rito, ang pagkakaroon ng iisang pamantayan o standard ay nagpapataas ng kahandaan ng ating mga piloto sa anumang posibleng emergency. Dahil hindi na nila kailangang manggapa sa magkakaibang uri ng teknolohiya, mas mabilis at mas epektibo silang makaka-respond sa mga banta. Ang ganitong uri ng kahusayan ay nagbibigay ng napakalakas na mensahe sa buong mundo at sa ating mga karatig bansa na ang Pilipinas ay seryoso sa pagpapabuti ng ating pambansang seguridad. Sa bawat pag-usbong ng teknolohiya, nakasabay na ang ating hukbong sandatahan. Sa pagtatapos ng ating 9 minutes na pagsusuri, malinaw na ang kaibahan ng parating na 6 na Super Tucano sa naunang 6 ay hindi lang basta usapin ng bagong pintura o bagong taon ng pagkakagawa. Ito ay isang malaking hakbang patungo sa mas matalinong depensa na handang humarap sa makabagong uri ng banta tulad ng mga drones. Ang kombinasyon ng magaan na pagbiyahe ng walang armor at ang posibleng paglalagay ng Gunslinger AI Suite ay patunay na nagiging mas mapanuri at mas matalino ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Tiyak na malayo pa ang mararating ng ating air power capabilities sa mga susunod na dekada. Ngunit nais kong marinig ang inyong opinyon tungkol dito. Sa inyong palagay, sapat na ba ang kabuuang 12 units ng Super Tucano para sa depensa ng ating bansa? O dapat pa ba tayong kumuha ng mas maraming batch sa hinaharap upang mas mabantayan ang ating mahabang coastline at teritoryo? Ibahagi ang inyong mga pananaw sa comment section sa ibaba. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang pagsusuring ito, huwag kalimutang i-click ang like button, mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell upang hindi kayo mahuli sa mga susunod pa nating defense updates. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod na video, mabuhay ang Pilipinas, at mag-ingat po kayong lahat.